sabi sa amin ng mga drug pusher, sir, paano to? Pwede na kami ngayon, ha? So, peace muna tayo. Sabi ng pulis, basta huwag yung gagawin ng pamilya ko, sir, basta tsaka huwag kayo dahil huwag kayo dito sa lugar ko. Ganun ba? Natakot na eh. Diba yung mga, alam po natin dahil every one of us lives in a barangay. Nagagalit sila dahil pinupuna yun. Bakit? Yung gagawin mo lang naman, i-address mo lang naman yan eh. Kung ikaw ang gobyerno, sabihin mo lang naman sa polis, stop drugs! Patanggal nyo yan! Or kayo ang mawawala dyan. Yun lang yun eh. Gawin nyo ang trabaho nyo, may batas yan eh, RA 9165. May proseso naman yan eh. May mga opisina, ang gobyerno na yan talagang ginagawa. Hinuhuli at nire-rehab ang mga user, hinuhuli ang mga pusher. Nililinis. Meron naman talaga yan eh. Kaya naman gawin ng pulisya. Hindi naman siya patayin lahat. Ang sinabi, hulihin. Pero, syempre, pag nag-apprehend ka ng droga at lumaban yan, dahil pa nga, nakikita naman natin sa Facebook, di ba? Bubutubad, lumalabas, sangaasar. Di ba? Hinugulto yung matatanda, tinatakot ang mga ganun, baliw eh. So, ina-apprehend tayo. Paano pag may ng barilya? Paano pagka pulis din yan? Ano yun? Siyempre may mamamatay. Ang point, kung may mamatay, pero namamatay through self-defense or defense of a stranger, justified po yan. Well, that's not our topic today. Ang puntos ko po, i-address lang naman yan eh. Pero ang ginawa nila, sinipa nila, o pinadampot nila illegally, ang Pangulong Duterte now. Mga kabayan, kaya kami nalilito for those three things. Well, four, kasama po ang pagbati sa ating Pangulo, pero kailangan po natin gumawa ng mga hakbang. Una, para mabigay ang katarungan, ibalik nila ang Pangulo dito nila litisin, at tayo mga Pilipino, tayo na po ang gumawa ng hakbang para to do it. Pagparinig, ilagdag natin ang ating mga pangalan na tayo ay sumusuporta sa panawagang ito. Na unang-una, uphold the Constitution or sundin nyo lang ang batas. Sundin nyo lang saling ang batas. Huwag kayong mang-aresto na tao na wala naman kayong valid warrant. Yan lang yun. Sundin nyo lang batas. Sundin nyo lang ang limitasyon ng kapangyarihan na ibinigay sa inyo na saling ang batas para ang aming kalayaan hindi na threaten. Kaya ho nila gawin sa inyo yun. Kaya nakitigong eh. Kaya ngayon gawin sa atin yun. Yun ang point ko. Who will protect us? Nakita nga ng buong mundo sa media, wala kang magawa. Kahit Vice President nga, walang magawa. Noong time na yun, mga senador, walang magawa. Media, walang magawa. Dahil lang ginusto ng Pangulo at Pulis. Hindi ho ganyan ang bansang ginawa natin sa under the Constitution. Gumawa tayo na saling yung batas para palayahin tayo sa ganyan sistema. So, muna natin hinihingi, uphold the Constitution, justice, and the rule of law. Or if not, resign na kayo. If you are a government or a president who cannot stand for the Constitution, the rights and liberties of every Filipino, sovereignty and justice, if you cannot stand for those things, then resign from your post. If you can, then do it. Second, balik nyo si Digong dito. Dito nyo litisin yung mahal naming presidente na 80 years old na. Dahil may karapatan dito sa bansa yan, nakarapatan din natin. Number three, we are here to call on every Filipinos to attend and let your voices be heard. To attend vigils, motorcades, lahat po naman pagtitipon para iparinig ang ating tinig na mali yung kanilang ginawa, bigyan ng katarungan ng bansa, ibalik ang Pangulong Duterte, dito litisin at gawin ng maayos sa kanilang trabaho para sa ating bansa.